Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. So second game ng Gilas Pilipinas sa Asian Games at kontra ito sa bansang Thailand. Same starting lineup lang tayo from last game. First quarter ay pinapaulanan nga tayo ng 3 points ng mga Thai. Madami tayong offensive rebounds ngunit hindi natin ito nako-convert sa second chance points. Lumobo sa 10 points ang lamang ng Thailand sa Gilas. Ngunit sumagot naman ang Gilas ng 15-0 run sa pangunguna ni CJ Perez at Japet Aguilar. Maalat nga ang offense ni Brownlee, ngunit sapat na nga ito upang mabaon natin ang 6-point lead sa halftime sa score na 41-35. Sa second half naman ay nagising na nga si Justin Brownlee at mainit pa din si CJ Perez, kaya naman lumobo na sa 20 puntos ang lamang ng Gilas Pilipinas. Sinusubukan pa nga ng mga Thai na bumawi, na ibaba pa nila sa 5 points ang lamang ng Gilas, ngunit sa uli ay nanatili ang composure ng ating mga pambato at nakuha na nga nila ang kanilang second win sa Asian Games. Muling nanguna si CJ Perez para sa mga locals. Habang si Ben Simmons naman mga kaibigan ay handa na nga daw para sa training camp at wala na daw itong iniinda na injury. 100% na nga daw ito at handa ng patunayan ang kanyang sarili. Well, kailangan niya nga talaga na patunayan ang kanyang sarili matapos ang kanyang palpak na last few years sa NBA. Noon nga ay kinukonsider siya bilang the next big thing at kinukumpara pa siya sa mga tulad nila LeBron James at Magic Johnson. At hindi nga ito overrated dahil at a very young age of 20 years old ay nag-average na kagad siya ng 17 points, 8.8 rebounds and 8 assists per game while being one of the best defenders sa buong NBA. At dun nga sa kanyang athleticism, basketball IQ, low post moves at depensa, tanging shooting na lang nga ang kulang sa kanya. Isang bagay na inaasahan na madali lang naman na ma-improve. Madami nga na walang shooting noon na nag-i-improve na lang sa tagal nila sa NBA. Ngunit lahat nga ay nag-decline para kay Ben 10. Mapascoring man ito, playmaking, defense and even durability niya, napapadalas na nga ang kanyang injury at mga mental health issues. Kaya naman ang season na ito ay inaasahan na magiging redemption season para sa former All-Star and Rookie of the Year. Sa palagay nyo ba ay makakabawi pa si Ben Simmons? Ngayon ay pag-usapan naman natin ang Miami Heat. Ayon nga sa madami ay malaking missed opportunity nga daw sa Heat franchise ang hindi pagkakakuha kay Damian Lillard. Gustong gusto na nga daw ni Dame pumunta dito ngunit hindi pa din nila nagawang ma-execute ang trade na ito at pabigyan ng legit na katulong si Jimmy Butler. Kitang kita nga nung playoffs sa dehado talaga sila sa talento. Magaling si Jimmy Butler at si Coach Spoelstra. Ngunit mismatch nga talaga sila kung talent ang pag-uusapan kontra sa mga tunay na championship contenders tuwing healthy ito. Tila ba kailangan palagi gumawa ni Jimmy Butler ng 40 points o kaya naman triple-double upang makuha nila ang panalo? Nawala na din sa Miami Heat ang mga role players nila na tulad nila Max Strus at Gabe Vincent. So bukod nga sa hindi gaanong lumakas o posibleng mas humina pa ang Miami Heat ngayong off-season, ang kanilang conference rivals na Milwaukee Bucks ay mas nag-improve pa sa pagkakakuha kay Damian Lillard, Robin Lopez at Malik Beasley. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?